Ang araw na sinubukan akong patayin ng sarili kong anak, hindi iyon nagsimula sa sigawan o sa awayan. Nagsimula ito sa isang kahon ng tsokolate, isang maganda at mamahaling kahon na may lasong para lamang sa akin. Ngunit ang pinakamasakit, ang pinakamalaking hiya ay hindi ang tangkang pagpatay. Ang kahihiyan ay dumating ng mas maaga pa diyan. Naaalala ko pa, noong nakaraang Pasko. Naghanda ako ng husto. Nagluto ako ng paborito niyang lechon, ng hamon at ng lahat ng pagkain na gusto niya mula pagkabata. Inayos ko ang bahay na ako mismo ang nagpundar. Lahat. Para sa pagdating ng aking nag-iisang anak na si Marco at ang kanyang pamilya. Dumating sila kasama ang kanilang mayayamang kaibigan mula sa Maynila. Tuwang-tuwa ako. Ipinagmamalaki ko ang aking anak, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak. Pero habang naghahain ako ng pagkain sa mga bisita, narinig ko ang bulungan ng isa sa mga kaibigan ng asawa niya. "Sino yung matandang babae? Ang sipag naman ng kasambahay ninyo, Marco." Napatigil ako. Ang hawak kong bandehado ay muntik ng malaglag. Naghintay ako. Naghintay ako na itama siya ng anak ko, na sabihin niyang, hindi, siya ang nanay ko. Pero ang sagot ni Marco, ang sagot na bumasag sa puso ko sa 1,000 piraso, siya po, si nanay. Sinabi niya iyon na parang pangalan ko lang iyon sa listahan ng mga utusan. Hindi ang mahal kong nanay. Hindi ang aking ina, kundi simpleng si nanay. Isang pangalan na walang pagmamahal, walang respeto, sa sarili kong pamamahay, sa harap ng mga taong hindi ko kilala. Ang tingin nila sa akin ay isang katulong, at ang anak ko, ang sarili kong dugo at laman, hinayaan niya lang. Hindi niya ako ipinagtanggol. Ang hiya, ang kahihiyang iyon, mas matindi pa sa anumang lason. Dahil sa gabing iyon, naintindihan ko na. Para sa kanya, matagal na pala akong patay. Isa na lang akong bagay na nandyan lang. Walang halaga. Walang utang na loob. Sa loob ng 40 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan. Hindi lang ilaw, ako ang naging poste, pader at bubong. Inampun ko si Marco noong siya ay 2 taong gulang pa lamang matapos maulila. Ibinigay ko ang lahat, ang aking kabataan, ang aking mga pangarap, pati na ang perang pinaghirapan ko sa pagtatrabaho sa abroad sa loob ng 20 taon. Ako ang nagpaaral sa kanya sa isang magandang unibersidad sa Maynila. Ako ang nagbigay ng paunang bayad para sa bahay at lupa nila sa isang subdibisyon sa Laguna. Milyon-milyong piso ang ibinuhos ko sa kanya. Inisip ko, iyon ang tungkulin ng isang ina, ang magbigay ng walang hinihinting kapalit. Pero habang tumatanda ako, naging anino na lang ako sa buhay niya. Isang anino na nag-aabot ng pera kapag may krisis. Isang anino na tagaluto tuwing may handaan. At kapag wala na silang kailangan, nag-iisa na naman ako sa maliit kong bahay, walang pakialam. Hindi man lang isang tawag para kumustahin kung nakainom na ba ako ng gamot, kung ayos lang ba ang pakiramdam ko, nasanay ako sa pag-iisa, nasanay ako na ang pagmamahal ko ay 100 lang, papunta sa kanya. At walang bumabalik. Ang tanging hinihintay ko na lang ay ang kaunting paglalambing, kaunting pag-alala. Kaya noong dumating ang 70 kaarawan ko, at may nag-abot sa akin ng isang napakagandang kahon ng tsokolate, galing daw kay Marco. Umiyak ako. Umiyak ako sa tuwa. Sa wakas, naaalala pa pala niya ako. Ang mga tsokolate, napakamahal tingnan, galing sa isang sikat na tindahan sa Makati. Ang bawat piraso ay parang alahas. Naisip ko, ito na ang simula ng pagbabago. Babalik na ulit ang anak ko sa akin. Pero alam nyo, ang puso ng isang ina, minsan iyon ang nagiging kahinaan niya. Kahit anong sakit ang ibigay sa'yo, kapag may kaunting kabutihan na ipinakita, handa mong kalimutan ang lahat. Dahil sa sobrang tuwa ko, naisip ko agad ang mga apo ko. Mas magugustuhan nila ito, sabi ko sa sarili ko. Ayokong ubusin mag-isa. Gusto kong ibahagi ang kaligayahang naramdaman ko. Kaya maingat kong binalot muli ang kahon
at naglakad papunta sa bahay nila na ilang kanto lang naman ang layo mula sa akin. Pero hindi nila alam, ang matandang babaeng tinuring nilang utusan, ang lolang ipinahiya nila at binalak patayin, ay may isang malaking sikreto, isang lihim na yaman. Akala ni Marco, ang alam lang niya ay ang maliit kong pensyon, ang kakarampot na ipon sa bangko na paunti-unti ni kinabukasan. Gumising ako na may ngiti sa aking mga labi. Ang bigat na matagal ko nang pinapasan sa aking dibdib ay tila gumaan. Ang kahon ng tsokolate mula kay Marco, kahit maliit na bagay lang iyon, para sa akin ay simbolo ng pag-asa. Isang senyales na marahil ay may puwang pa rin ako sa puso ng aking anak. Nagtimpla ako ng kape at naupo sa aking paboritong silya sa may bintana. Pinagmamasdan ang mga ibon sa aking hardin. Payapa. Naramdaman ko ang isang kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Inisip ko ang mga apo ko. Siguro ay tuwang-tuwa sila sa mga tsokolate. Ang matatamis ng ngiti nila, iyon na ang pinakamagandang regalo sa akin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Biglang tumunog ang telepono. Ang tunog na iyon, parang biglang kumalampag sa tahimik kong mundo. Nakita ko ang pangalan ni Marco sa screen. Napangiti ako. Siguro ay tatawag siya para batiin ulit ako. Siguro, gusto niyang malaman kung nagustuhan ko ang regalo niya. "Hello anak," masigla kong bati, ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi masaya. Kakaiba ang tono niya, malamig at tensyonado. "Ma," sabi niya, at sa isang salitang iyon, naramdaman ko na agad. May mali. "Yung mga tsokolate, kumusta?" Ang tanong na yon ay bigla akong pinakaba. Bihira siyang maging interesado sa mga regalo niya. Kadalasan, pagkatapos niyang magbigay, tila kinalimutan na niya agad. "Ay Marco," sagot ko, sa pinaka-inosente kong boses. "Salamat ulit doon ha, ang ganda-ganda. Pero alam mo naman ako, ibinigay ko kay Lian at sa mga bata. Alam mo naman kung gaano kahilig sa matamis ang mga apo ko." Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. Walang salita, walang paghinga. Tanging ang ugong lang ng linya ng telepono. Naririnig ko ang pagtibok ng sarili kong puso. Lumalakas, bumibilis, habang naghihintay ako sa kanyang sagot. Para bang huminto ang pag-ikot ng mundo. At pagkatapos, sumabog siya. "Anong ginawa mo?" Isang sigaw na puno ng galit na hindi ko pa kailanman narinig mula sa kanya. Hindi lang ito simpleng galit. May kasama itong takot, pagkasindak, isang purong sindak na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa aking katawan. "Ibinigay mo kay Lian at sa mga bata? Baliw ka na ba?" Nanginginig ang boses niya sa paraang nakakatakot. "Marco, hindi kita maintindihan," sabi ko. Sinusubukang pakalmahin ang aking sarili. Ang mga kamay ko ay nagsisimula ng manginig. Akala ko matutuwa ka na ibinahagi ko ang regalo mo sa pamilya mo. Ngunit patuloy siyang sumigaw, lalong nagiging desperado. Paulit-ulit niyang tinatanong kung sigurado ba akong wala akong kinain kahit isang piraso, kahit katiting lang, kung ibinigay ko ba ang buong kahon, kung kumain na ba ang mga bata. Ang mga tanong niya ay masyadong tiyak, masyadong apurahan. Sa puntong iyon, nagsimula na akong maghinala. Bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya na hindi ko natikman ang mga tsokolate? Bakit tila nakahinga siya nang maluwag na hindi ako kumain? Pero desperado naman na naibigay ko ito sa sarili niyang pamilya? Bigla niyang ibinaba ang telepono matapos akong sigawan na isa akong tanga? Na sinira ko raw ang lahat? Naiwan akong hawak ang telepono? Nanginginig, hindi maintindihan ang nangyari. Ngunit may isang bagay sa loob ko. Isang instinto ng ina na nahubog sa loob ng maraming taon ng pag-aalaga at pagprotekta, ang nagsasabi sa akin na may isang bagay na sobrang-sobra ang mali. Hindi pa ako nakakabawi sa pagkabigla ng tumunog ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Lian, ang manugang ko, nanginginig kong sinagot. "Hello, Lian?" Ang boses niya sa kabilang linya ay iba, puno ng pag-aalala at takot. "Nay, si Annie po at si Charles." Aniya, nauutal. "Nagsusuka po sila, sumasakit ang tiyan.
Dinala namin sila sa ospital dito sa Alabang. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang dugo ko, tila nagyelo sa aking mga ugat. Anong nangyari sa kanila? Tanong ko, habang ang puso ko ay parang dinudurog. Ang sabi po ng mga doktor, food poisoning daw, sagot niya. Pero kakaiba, Nay. Yung mga tsokolate, may kakaibang amoy noong binuksan namin. Pero nakakain na po ng ilan ang mga bata bago namin napansin. At sa mga salitang iyon, gumuho ang mundo ko. Ang mga tsokolate. Ang mga tsokolate na ipinadala ng aking anak. Ang mga tsokolate na ibinigay ko nang may buong pagmamahal. Ang siyang nagpalala sa aking mga apo. Ngunit may iba pa. Sa boses ni Lian, may narinig akong isang bagay na lalong nagpanginig sa akin. Oo, may takot. Ngunit mayroon ding pagkaunawa. Para bang sa wakas ay naintindihan niya ang isang bagay na matagal nang nangyayari sa harap niya. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang magkabit-kabit sa aking isipan nang may nakakakilabot na kalinawan. Ang reaksyon ni Marco nang malaman niyang ipinamigay ko ang mga tsokolate. Ang kanyang desperasyon nang malaman niyang hindi ako kumain. Ang kanyang ginhawa na may halong sindak. Ang mga tiyak na tanong kung natikman ko ba kahit isang maliit na piraso. At ngayon, ang mga apo ko, nasa ospital, nag-aagaw buhay dahil sa lason. Lason. Oo, lason. At pagkatapos, na parang isang kidlat sa gitna ng kadiliman, ang katotohanan ay tumama sa akin ng buong kalupitan. Ang aking anak, ang sarili kong anak, na pinalaki ko at minahal ng walang pasubali, ay tinangkang lasunin ako. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Mabuti na lang at nakaligtas ang mga bata. Salamat sa Diyos, ngunit kinumpirma ng mga doktor ang kinatatakutan ko. May nakita silang bakas ng arsenic sa kanilang mga katawan. Arsenic. Arsenic. Isang salita na sa mga pelikulang krimen ko lang naririnig. Ngayon, bahagi na ito ng aking pinakamasaklap na katotohanan. Si Lian, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay kinausap ako ng walang bahid ng paghamak. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niya sa akin, "Nay, sa tingin ko po, hindi para sa lahat ang mga tsokolating iyon. Sa tingin ko po, para lang talaga sa inyo ang mga iyon." Ang kanyang mga salita ay kumumpirma sa kung ano ang alam na ng aking puso. Ngunit pilit na tinatanggihan ng aking isipan. Ang anak ko, gusto niya akong mamatay. Pagkatapos kong malaman ang lahat, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang bahay ko, na dati ay kanlungan ko, ay naging isang malamig na lugar na puno ng alaala ng isang kasinungalingan. 40 taon ng pagmamahal. 40 taon ng sakripisyo. At ito ang sukli sa akin. Isang anak na gustong makita akong patay. Si Marco ay naglaho na parang bula. Hindi siya sumasagot sa telepono. Hindi siya nagre-reply sa mga text. Nang puntahan siya ni Lian sa kanyang trabaho sa isang accounting firm sa Makati, sinabi sa kanya na nag-file daw ito ng emergency leave. Tumakas siya. Tumakas siya na parang isang duwag, iniwan ng kanyang asawa at mga anak upang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang malademonyong plano. Pero kilala ko ang anak ko. Alam ko kung saan siya hahanapin. Alam ko na kapag naiipit siya, lagi siyang tumatakbo sa iisang lugar. Sa bahay ng kanyang tita Natalia, ang aking nakababatang kapatid. Laging may kahinaan si Natalia kay Marco. Laging binibigyan ng katwiran ang kanyang mga pagkakamali. Laging pinoprotektahan siya mula sa bunga ng kanyang mga ginagawa. Nagmaneho ako papunta sa bahay ni Natalia sa Laguna, nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. Ang bawat kilometro ay parang isang paglalakbay pabalik sa 40 taon ng pagmamahal na nauwi sa wala. 40 taon, at ang kapalit ay isang kahon ng tsokolate na may lason. Nang kumatok ako sa pinto, si Natalia ang nagbukas. Ang mukha niya, puno ng pagkakasala. "Ate Elena," pabulong niyang sabi, "hindi ko alam na darating ka." Ngunit nakita ko na ang kotse ni Marco na nakaparada sa kanto. "Alam kong nandito siya," sabi ko, sa boses na hindi ko makilala bilang sarili ko. Isang boses na malamig at matigas.
Lumitaw si Marco mula sa likuran niya na parang isang multo. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay lubog, ngunit ang pinakanagulat sa akin ay ang ekspresyon sa kanyang mukha. Walang pagsisisi, walang pagkakasala, tanging sama ng loob, na para bang ako pa ang may kasalanan sa buong kapahamakan na ito. Bakit? Iyon lang ang tanging na itanong ko sa kanya. Bakit mo gustong patayin ako? Nagkalamat ang boses ko sa huling salita. Patayin ako. Gusto akong patayin ng sarili kong anak. Ang kanyang sagot ay winasak ang aking kaluluwa sa 1,000 piraso. Dahil isa kang pabigat, sabi niya, sa isang kalamigan na nagpayelo sa aking dugo. Dahil lagi kang naging pabigat, dahil kailangan ko ang mana mo at ayaw mo pang mamatay. Ang mana ko. Oo naman, pera. Lahat ay dahil sa pera. Ang perang inipon ko sa loob ng maraming dekada sa pagtatrabaho araw at gabi bilang isang OFW sa Middle East. Ang perang inipon ko sa pamumuhay na parang pulubi para lang masiguro ang magandang kinabukasan para sa kanya. Ang perang binalak kong iwan sa kanya kapag namatay ako ng natural sa katandaan, napapaligiran ng pagmamahal ng aking pamilya. Hindi ko alam na ganyan kalaki ang pera mo, ma, pagpapatuloy niya sa makamandag na boses na iyon. Hanggang sa nakita ko ang mga dokumento sa bangko nung nagkasakit ka nung 1 taon. 12 milyong piso, ma. 12 milyon pesos na kailangan ko ngayon, hindi kapag 90 anyos ka na. 12 milyon, isang halaga na pinagtrabahuan ko ng dugo, pawis at luha. 12 milyon na kumakatawan sa 40 taon ng trabaho, ng pagtitipid, ng mga gabing walang tulog para lang maibigay sa kanya ang pinakamahusay na edukasyon, ang pinakamahusay na damit, ang pinakamahusay na pagkakataon. Tsaka, matanda ka na. Dagdag pa niya na, para bang ito ang pinakanatural na bagay sa mundo. Ano pa bang gagawin mo sa buhay mo? Bakit kailangan mo ng ganyang kalaking pera sa edad mo? Ang kanyang mga salita ay mga punyal sa aking puso. Bawat pantig ay isang pagtataksil na mas malalim kaysa sa nauna. Sinubukan ni Natalia na mamagitan. Marco, huwag kang magsalita ng ganyan, pabulong niyang sabi, pero pinatahimik siya nito sa isang tingin. Tita, alam mong tama ako. Nabuhay na siya. May pamilya akong kailangang suportahan, mga anak na kailangang pag-aralin, isang kinabukasan na nasa harapan ko. Isang kinabukasan na itatayo sa ibabaw ng aking bangkay. Sagot ko, sa isang pait na hindi ko alam na mayroon ako sa loob ko. Isang kinabukasan na binili gamit ang aking kamatayan. Tiningnan niya ako ng may paghamak na para bang ako ang baliw, na para bang ako ang kontrabida sa baluktot na kwentong ito. Huwag kang maging madrama, sabi niya sa akin. Mabilis lang sana. Ang mga tsokolate may sapat na arsenic para magmukhang natural na atake sa puso. Walang sino man ang maghihinala. Mamamatay ka ng payapa habang natutulog at mamamana ko ang kung ano ang para sa akin naman talaga. Ang kanyang mga salita ay nagbunyag ng lalim ng kanyang pagtataksil. Hindi ito isang bugso ng damdamin, isang sandali ng kabaliwan. Ito ay isang plano. Isang kalkulado, masusi at malamig na plano. Nag-research siya tungkol sa lason. Bumili siya ng pinakamahal na tsokolate para pagtakpan ang lasa. Kinuwenta niya ang eksaktong dosis. Ang aking kamatayan ay binalak niya ng may parehong dedikasyon na ibinuhos ko sa pagpaplano ng kanyang mga kaarawan sa loob ng maraming taon. At anong nangyari? Tanong ko sa kanya. Bakit hindi gumana ang perpektong plano mo? Ang mukha niya ay nabaluktot sa isang ngiwi ng pagkabigo. Dahil masyado kang tanga para kainin ang mga tsokolateng ibinibigay ng sarili mong anak, tura niya sa akin. Dahil kailangan mo laging maging martir, kailangan mo laging ibigay ang lahat, kailangan mo laging maging ang walang pag-iimbot na banal na ina. Ang kabalintunaan ay nakakasakal. Ang mismong katangian na pinupunan niya sa akin, ang aking pagiging mapagbigay, ang siyang nagligtas sa aking buhay. Pero ang pinakamasama, pagpapatuloy niya na may tumataas na galit, ay ngayon, alam na ni Lian ang lahat. Muntik nang mamatay ang mga bata dahil sayo. Dahil sa lintik mong ugali na ipamigay ang kung anong hindi sayo. Sinisi niya ako.
Matapos subukang patayin ako, sinisi niya ako sa pagkalaso ng kanyang sariling mga anak. Sa sandaling iyon, naintindihan ko. Ang anak na pinalaki ko, ang batang inampon ko at minahal na parang sarili kong laman, ay matagal nang namatay. Ang lalaking nasa harap ko ay isang estranghero. Isang mapanganib na estranghero. Umalis ako sa bahay ni Natalia na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili nitong kadiliman. Ang mga salita ni Marco ay umuulit-ulit sa aking isipan. Pabigat, mana, atake sa puso. Ang bawat salita ay isang patalim na lalong bumaon sa aking puso. Pinipiga ang natitirang hangin sa aking mga baga. Pag-uwi ko sa bahay, doon bumuhos ang lahat. Ang bahay na binuo ko mula sa aking mga sakripisyo ay naging saksi sa aking pagguho. Tiningnan ko ang mga litrato sa dingding. Si Marco bilang isang sanggol na natutulog sa aking mga braso, ang kanyang munting mga kamay ay nakakapit sa aking daliri. Si Marco noong kanyang unang araw sa eskwela, nakangiti habang mahigpit na hawak ang aking kamay, puno ng kaba at pananabik. Si Marco noong kanyang pagtatapos sa kolehiyo, ang mga mata ay nagniningning sa pangarap habang buong pagmamalaki kong isinasabit ang medalya sa kanyang leeg. Sino ang lalaking iyon? Saan siya napunta? Paano? Paano naging isang halimaw ang anghel na iyon? Ang aking anghel. Iyon ang gabing umiyak ako na hindi ko pa nagawa sa loob ng maraming dekada. Umiyak ako para sa anak na nawala sa akin. Hindi ang lalaking gustong pumatay sa akin, kundi ang batang minahal ko ng buong buo. Umiyak ako para sa mga tao na nasayang, sa bawat sentimong inipon ko na nauwi lang sa pagtatangka sa aking buhay. Umiyak ako para sa pag-ibig na ipinagkanulo. Ngunit higit sa lahat, umiyak ako para sa babaeng ako noon, isang babaeng inosente, mapagparaya, at bulag sa kasamaan na dahan-dahang lumalaki sa harap mismo ng aking mga mata na tinatakpan ng aking sariling pagmamahal. Umiyak ako hanggang sa maubos ang aking mga luha. Hanggang sa ang natira na lang ay isang tuyong sakit, isang malalim na guwang sa aking dibdib. At sa gitna ng katahimikan ng gabing iyon, sa gitna ng mga abo ng aking nawasak na puso, may isang bagay na nagbago. May isang bagay na tumigas. Isang bagay na nag-apoy. Tumayo ako at humarap sa salamin. Ang nakita ko ay isang matandang babae na may mga matang pagod at puno ng kalungkutan. Isang biktima. Isang talunan. Ang babaeng ito ay hinayaan ng kanyang sarili na maging isang basahan. Hinayaan niyang tapak-tapakan siya ng taong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya. At sa sandaling iyon, nagpasya ako. Isang desisyon na nagbago sa lahat. Ang babaeng nakikita ko sa salamin. Kailangan niyang mamatay ngayong gabi. Tama si Marco sa isang bagay. Masyado akong naging mahina. Masyadong mapagbigay. Masyadong mapagmahal. Ngunit ang mahinang babaeng iyon ay mamamatay kasama ng aking mga luha. Bukas, isang bagong Elena ang isisilang. Isang Elena na natuto na ang pag-ibig na walang hangganan ay hindi isang birtud. Ito ay pakikipagsabwatan. Isang Elena na natuklasan na minsan, para protektahan ang iyong sarili, kailangan mong maging ang bagay na hindi kailanman inaasahan ng iyong mga kaaway. Kinuha ko ang telepono. Ang mga kamay ko hindi na nanginginig. Matatag na, malamig. Dinayal ko ang numero ng aking abogado, isang matandang kaibigan ng pamilya, si Attorney Reyes. Nang sumagot siya, ang boses ko ay kalmado. Kalmado na parang tubig bago dumating ang isang malakas na bagyo. Stanley, sabi ko, si Elena ito. Elena, kumusta ka na? Narinig ko ang nangyari sa mga bata. Ayos lang ba ang lahat? Perpekto ang lahat, Stanley, sagot ko. At sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang ngiti na walang saya, ngunit puno ng determinasyon. At may trabaho ako para sa iyo. Ang pagbabago ay hindi nangyari sa isang gabi, ngunit ito ay lubusan. Sa mga sumunod na linggo, habang inaakala ni Marco na winasak na niya ako sa emosyonal na paraan, habang iniisip niyang nagtatago ako sa isang sulok, umiiyak at talunan, ako naman ay abala. Abala sa pagtatayo ng mga pundasyon ng aking paghihiganti. Ang unang hakbang ay ang pag-alis,
Hindi ko na kayang manirahan sa bahay kung saan pinalaki ko ang isang ahas, kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin ng aking katangahan. Tinulungan ako ni Stanley na makahanap ng isang apartment sa pinaka-eksklusibong lugar sa lungsod. Isang penthouse sa Bonifacio Global City. Isang unit na may malawak na tanawin ng syudad, na ang buwan ng upa ay mas mahal pa sa 3 buwang sahod ni Marco. Nang pirmahan ko ang kontrata, nakita ko ang pagkamangha sa mga mata ng ahente ng real estate. Isang 70 taong gulang na babae, simpleng manamit, na nagbabayad ng cash para sa isang mamahaling apartment. Para sa aking pagre-retiro, sabi ko sa kanya ng may ngiti. Napagdesisyunan kong panahon na para bigyan ko naman ng kaunting luho ang sarili ko. Pagre-retiro. Anong isang mapagpalayang salita? Nagre-retiro na ako sa pagiging ina. Nagre-retiro na ako sa pagiging biktima. Nagre-retiro na ako sa pagiging ang babaeng nagbibigay ng lahat at walang hinihinging kapalit. Ang apartment ay napakaganda. Marmol na sahig, mga bintanang mula sahig hanggang kisame, isang kusinang parang galing sa isang magazine. Ngunit ang pinakagusto ko ay ang maliit na opisina. Isang tahimik na espasyo kung saan maaari akong magplano, kung saan maaari akong mag-isip, kung saan maaari akong maging ang strategist na hindi kailanman inakala ni Marco na kaya kong maging. Si Stanley ang aking unang kakampi sa bagong buhay na ito. Sa loob ng maraming taon, siya ang humahawak sa aking mga pangunahing legal na usapin. Last will and testament, insurance, mga maliliit na papeles. Ngunit ngayon, kailangan ko ng higit pa. Kailangan ko ng isang legal na mandirigma na tutulong sa akin na sistematikong lansagin ang buhay ng lalaking nagtangkang pumatay sa akin. Elena, sabi niya sa aming unang seryosong pagpupulong, ito ay magiging brutal. Hindi basta-basta susuko si Marco. Lalaban siya. Magsisinungaling siya. Susubukan niyang manipulahin ang sitwasyon pabor sa kanya. Sumandal ako sa leather na upuan sa kanyang opisina at tiningnan siya ng diretso sa mata. Stanley, minamaliit niya ako sa loob ng 40 taon. Ngayon, ako naman ang sorpresahin siya. Ang unang ginawa namin ay isecure ang aking pera. Alam ni Marco ang tungkol sa pangunahing account, ang 12 milyon na nakita niya. Pero hindi niya alam ang tungkol sa iba pang 3 account. Hindi niya alam ang tungkol sa mga time deposit na masugid kong nire-renew bawat taon. Hindi niya alam ang tungkol sa mga stock na binili ko mula sa mga extra kong kinita. Hindi niya alam na ang kanyang tanga na ina ay nagtayo ng isang maliit ngunit matatag na imperyong pinansyal. Sa kabuuan, sabi ni Stanley matapos suriin ang lahat ng mga dokumento, pinag-uusapan natin dito ang halos 25 milyong piso. Hindi 12, tulad ng inaakala niya. 25 milyon. 40 taon ng sakripisyo na naging kapangyarihang ekonomikal. Ngunit ang pera ay isang kasangkapan lamang. Ang tunay na sandata ay impormasyon. Nag-hire si Stanley ng isang private investigator, isang dating pulis na nagngangalang Robert na dalubhasa sa mga kaso ng pamilya. Ang mga natuklasan namin sa mga sumunod na linggo ay nagpatulala sa akin. Hindi lang pala binalak ni Marco ang aking kamatayan para sa mana. May mga utang pala siya na hindi ko alam. Mga utang sa sugal, mga utang sa mga loan shark, mga utang na ginawang isang kagiat na pangangailangan ang aking kamatayan. Ang anak ko ay hindi lang isang bigong mamamatay tao. Siya ay isang bangkarotang sugarol na ipinusta ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa kapahamakan ko, ang impormasyon ay nakapanlulumo. Ngunit ito rin ay perpekto. Itinayo ni Marco ang kanyang sariling bilangguan gamit ang kanyang mga kasinungalingan at adiksyon. Ang kailangan ko lang gawin ay itulak ang mga rehas para gumuho ang lahat. Habang unti-unti naming binubuo ang aming kaso laban kay Marco, ako naman ay abala sa pagbuo ng aking sarili. Hindi sapat na may pera at impormasyon ako. Kailangan kong baguhin ang pinakaugat ng aking pagkatao. Ang babaeng hinayaan ang sarili na maabuso. Una, ang aking panlabas na anyo. Sa loob ng maraming taon, hindi ko inalagaan ang aking sarili. Ang aking mga damit ay luma at simple. Ang aking buhok ay hinayaan ko lang pumuti.
Ang aking postura ay laging nakayuko, simbolo ng isang babaeng pasan ang daigdig. Kinuha ko si Yolanda, isang personal stylist na kilala sa pagtulong sa mga kababaihan na mahanap muli ang kanilang kumpiyansa. Elena, sabi niya sa akin sa aming unang pagkikita, ang damit ay hindi lang tela, ito ay isang mensahe. Anong mensahe ang gusto mong iparating sa mundo? Gusto kong sabihin sa kanila, sagot ko, na hindi na ako invisible. At iyon nga ang ginawa namin. Paalam sa mga luma at konserbatibong bestida. Paalam sa puting buhok na walang ayos. Paalam sa nakayukong postura ng isang talunan. Nang matapos si Yolanda sa akin, hindi ko nakilala ang aking sarili sa salamin. Ang aking buhok ay kinulayan ng isang eleganteng dark brown, ginupitan sa isang modernong estilo na nagpabata sa akin ng 10 taon. Ang aking mga damit ay sopistikado, mga dekalidad na blazer, mga pantalon na may tamang bagsak, mga sapatos na may disenyo, mga alahas na simple ngunit mamahalin. Elena, sabi ni Yolanda, hinahangaan ang kanyang gawa. Mukha kang isang babae na may kapangyarihan. Isang babae na may kapangyarihan. Gusto ko ang tunog niyon. Sa loob ng 40 taon, ako ay isang babae ng serbisyo. Isang babae ng sakripisyo. Isang babae sa mga anino. Ngayon, panahon na para maging isang babae ng kapangyarihan. Ang huling elemento ng aking pagbabago ay ang pinakamahalaga, ang aking pag-iisip. Nag-hire ako ng isang personal coach, isang psychologist na dalubhasa sa female empowerment. Elena, sabi niya sa aming unang sesyon, kailangan mong ihinto ang pagtingin sa iyong sarili bilang isang biktima. Ikaw ay isang survivor. Ikaw ay isang mandirigma. Ang aming mga sesyon ay nagbukas ng aking mga mata. Sa loob ng maraming dekada, ipinagkamali ko ang pag-ibig sa pagsuko, ang kabaitan sa pagiging mapagparaya, ang pagiging ina sa tuluyang paglimot sa sarili. Pinalaki ko ang isang halimaw dahil natakot akong maging isang masamang ina kung magtatakda ako ng mga hangganan. Ang tunay na pag-ibig, paliwanag ng psychologist, ay may kasamang mga kahihinatnan. Kung walang kahihinatnan ang masasamang gawain, hindi iyon pag-ibig. Iyon ay pakikipagsabwatan. Pakikipagsabwatan. Sa loob ng 40 taon, ako ay naging kasabwat sa pagbabago ng aking anak tungo sa pagiging isang sociopath. Pero hindi na ngayon. Ang bagong Elena ay hindi nakasabwat ng sinuman. Ang bagong Elena ay isang puwersa ng kalikasan na malapit nang magpakawala sa mundo ni Marco na parang isang mapanirang bagyo. Isang gabi, eksaktong 1 buwan pagkatapos ng aming komprontasyon, napagdesisyunan kong panahon na para gawin ang aking unang pampublikong pagpapakita. Maingat kong pinili ang lokasyon, ang pinaka-eksklusibong art gallery sa lungsod, kung saan ipinapakita ang isang pribadong koleksyon ng mga kontemporaryong pinta. Nagsuot ako ng isang itim na designer suit, mataas na takong na nagpamukha sa aking mas matangkad at mas kapita-pitagan, at mga alahas na binili ko noong hapong iyon. Nang dumating ako sa gallery sakay ng isang mamahaling taxi, napatingin sa akin ang mga society photographer. Hindi nila ako kilala, ngunit likas nilang naramdaman na ako ay isang taong mahalaga. Naglakad ako sa gallery na may hawak na isang baso ng champagne, hinahangaan ang mga likhang sining, nakikipag-usap sa mga kolektor at kritiko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming dekada, naramdaman kong nasa aking elemento ako, elegante, sopistikado, makapangyarihan, at pagkatapos, nakita ko siya. Si Marco ay nasa kabilang sulok ng gallery, kasama si Lian. Mukhang tensyonado si Lian, hindi komportable, halatang hindi bagay sa marangyang kapaligiran na iyon. Si Marco naman ay sinusubukang magpabilib sa ilang negosyante. Marahil ay naghahanap ng mga bagong biktima para sa kanyang mga panloloko. Nagtagpo ang aming mga mata sa kabilang panig ng silid. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha nang makilala niya ako. Ang talunang babae na iniwan niyang umiiyak 1 buwan na ang nakalipas ay napalitan ng sopistikado at misteryosong bersyon na ito ng kanyang ina. Dahan-dahan akong lumapit, nilalasap ang bawat hakbang. Nang makarating ako sa kanya, nginitian ko siya ng may matamis na kamandag. "Hello, Marco.
sabi ko sa isang boses na tumutulo ng kapangyarihan. Isang sorpresa na makita ka rito. Namutla ang kanyang mukha. Tiningnan ako ni Lian ng may halo-halong paghanga at pagkalito. Ang mga negosyanteng kausap ni Marco ay lumingon sa akin ng may pag-usisa. Ma, nautal niyang sabi. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig ng bahagya ang kanyang boses. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang aking presensya ay nagbigay sa kanya ng takot. Ninenjoy ko ang aking pagre-retiro, sagot ko, habang humihigop ng champagne. Napagdesisyunan kong panahon na para regaluhan naman ang sarili ko. Ang salitang pagre-retiro ay umalingaw-ngaw sa hangin na parang isang nakatagong banta. Tumingin sa amin ang mga negosyante ng may interes. Halatang may tensyon sa pamilya, ngunit halata rin na hindi ako ang biktimang inaakala nila. Pagre-retiro? Tanong ng isa sa kanila ng magalang. Saan po kayo nagre-retiro, ma'am? Sa pagiging sobrang mapagbigay, sagot ko nang hindi inaalis ang aking mga mata kay Marco. Minsan kasi, kapag sobra kang magbigay, nasasanay ang mga tao na tumanggap. Darating ang punto na kailangan mong huminto sa pagbibigay at magsimula ng maningil. Maningil. Ang salitang iyon ay lumutang sa hangin na parang isang pangako ng isang bagyo. Alam ni Marco kung ano ang eksaktong kahulugan nito. Alam niyang tapos na ang panahon niya ng pagkuha ng hindi nagbibigay. Alam niyang nagsimula na ang pangangaso. At ngayon, siya na ang biktima. Ang mga sumunod na araw ay puno ng isang napakasarap na tensyon. Alam ni Marco na may nagbago. Ngunit hindi niya alam kung ano. Nakita niya ako sa gallery. Nagbagong anyo bilang isang babae na hindi niya kilala. At iyon ay nagbigay sa kanya ng kaba. Sinimulan niya akong tawagan. Sunod-sunod. Walang tigil. Ngunit hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag. Hinahayaan ko lang na mapunta ito sa voicemail kung saan naririnig ko ang kanyang lumalaking nerbiyos. Ang kanyang boses na dati ay puno ng paghamak. Ngayon ay puno na ng pag-aalala. Ma, sagutin mo ang telepono, sabi niya sa kanyang mga mensahe. Kailangan nating mag-usap. Kailangan kong malaman kung ano ang binabalak mo. Ano ang binabalak ko? Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ang natatakot sa akin. Sa unang pagkakataon, ako ang mangangaso at siya ang biktima. Habang siya ay nababalisa, kami naman ni Stanley ay nagsimula na sa legal na bahagi ng aking paghihiganti. Ang una ay ang pagsampa ng isang civil lawsuit para sa attempted murder. Dala namin ang lahat ng ebidensya na aming nakalap. Ang medical analysis ng mga bata, ang mga audio recording ng kanyang pag-amin, ang testimonya ni Lian at ng mga doktor na gumamot sa aking mga apo. Elena, sabi sa akin ni Stanley sa kanyang opisina. Ang kasong ito ay magiging isang malaking iskandalo. Susundan ito ng media. Ang kwento mo ay lalabas sa bawat news channel. Perpekto, sagot ko. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Gusto kong malaman ng buong mundo kung sino talaga si Marco. Gusto kong malaman ng kanyang mga kapitbahay sa Laguna, ng kanyang mga katrabaho, ng kanyang mga kaibigan, na tinangka niyang patayin ang sarili niyang ina. Ngunit ang kasong sibil na iyon ay pampagana lamang. Ang main course ay ang investigasyon na natapos ni Robert tungkol sa mga iligal na gawain ni Marco. Mortgage fraud, maling paggamit ng pondo ng pamilya, panloloko sa mga loan shark, tax evasion. Ang anak ko pala ay nagtayo ng isang financial house of cards na malapit ng gumuho. Narito ang lahat ng dokumento, sabi ni Robert, iniabot sa akin ang 3 folder na puno ng ebidensya. Ang anak mo ay ilang buwan nang nagnanakaw mula sa sarili niyang pamilya. Pwedeng kasuhan siya ni Lian ng marital fraud at bawiin ang lahat ng ninakaw niya. Marital fraud. Marital fraud. Ang mga salitang iyon ay parang musika sa aking pandinig at napagdesisyunan ko oras na para kausapin ko si Lian. Sa kabila ng lahat ng aming mga naging problema sa nakaraan, si Lian ay biktima rin ni Marco. Siya rin ay niloko, minanipula at ninakawan. At ang pinakamahalaga, siya ang ina ng aking mga apo, ang mga batang muntik nang mamatay dahil sa kanilang ama.
Inimbitahan ko siyang mananghalian sa pinakaeleganteng restaurant sa lungsod, sa isang hotel sa Makati. Nang dumating siya, nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata nang makita ang aking bagong bersyon. Hindi na ako ang simple at mapagkumbabang biyenan na kilala niya sa loob ng maraming taon. Ako ay isang babae ng kapangyarihan na nagpasya na kontrolin ang kanyang tadhana. Lian, sabi ko sa kanya pagkatapos naming mag-order ng aming pagkain, kailangan nating mag-usap. Tumango siya, halatang kinakabahan. Alam niyang may malaking mangyayari. Alam ko ang lahat tungkol sa mga utang ni Marco, panimula ko. Alam ko ang tungkol sa sugal, tungkol sa mga loan shark, tungkol sa pagkakasangla niya sa bahay ninyo nang hindi mo alam. Ang kanyang mukha ay gumuho. Paano? Paano niyo po nalaman iyan? Pabulong niyang tanong. Dahil nag-hire ako ng mga investigador, kalmado kong sagot. Dahil napagdesisyonan kong itigil ang pagiging biktima at maging ang mga ngaso. Iniabot ko sa kanya ang isa sa mga folder na inihanda ni Robert. Nandyan ang lahat, mga dokumento, mga litrato, mga bank record. Sinuri ni Lian ang mga papel na may luhang dumadaloy sa kanyang mga mata. Bawat pahina ay isang mas malalim na pagtataksil. Ang kanyang asawa ay hindi lang tinangkang patayin ang kanyang biyenan. Sistematiko rin niyang ninanakaw ang kinabukasan ng kanilang pamilya para lang punduhan ang kanyang adiksyon sa sugal. Nay, sabi niya sa akin sa basag na boses, wala po akong kaalam-alam sa lahat ng ito. Ang sabi niya sa akin, may problema sa trabaho na kailangan naming magtipid. Hindi ko kailanman inakala na sinisira na pala niya ang aming mga buhay. Lian, sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na dati ay ayaw man lang dumikit sa akin. Wala kang kasalanan. Pareho tayong niloko ni Marco. Pero ngayon, may pagkakataon tayong makakuha ng hustisya. Ipinaliwanag ko ang aking plano. Maaari siyang magsampa ng kaso para sa marital fraud. Mababawi niya ang bahay. Mapoprotektahan niya ang kinabukasan ng mga bata. At ako, tutulungan ko siya sa mga gastusin sa abogado. Ngunit, mariin kong idinagdag, kailangan kong tumestigo ka laban kay Marco. Kailangan mong sabihin ang buong katotohanan tungkol sa mga tsokolate, tungkol sa kanyang pag-amin, tungkol sa lahat ng nakita mo. Hindi siya nag-atubili kahit isang segundo. Opo, Nay, sabi niya. Iyon na po ang pinakamaliit na magagawa ko pagkatapos ng lahat ng nangyari. Habang kumakain kami, biglang dumating si Marco sa restaurant. Hindi ito nagkataon lang. Sinusundan niya si Lian. Nag-aalala siya sa pagkikita na ito sa pagitan ng kanyang asawa at ng kanyang ina. Nang makita niya kaming magkasama, nagbabahagi ng mga dokumento. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng sindak. Lumapit siya sa aming mesa na may nagmamadaling mga hakbang. Anong ginagawa ninyo? Tanong niya sa isang tensyonadong boses. Anong pinag-uusapan ninyo? Ang kanyang desperasyon ay ramdam na ramdam. Alam niyang guguho na ang kanyang mundo ng kasinungalingan. Pinag-uusapan ka namin, sagot ko ng may malamig na ngiti. Pinag-uusapan namin ang iyong mga utang, ang iyong mga kasinungalingan, kung paano mo ninanakawan ang sarili mong pamilya. Tiningnan ni Marco ang mga dokumento sa mesa at tuluyang gumuho ang kanyang mukha. Lian, pakiusap niya sa kanyang asawa. Huwag kang makinig sa matandang baliw na yan. Sinusubukan kanyang manipulahin para paghiwalayin tayo. Matandang baliw. Kahit sa sandaling iyon ng lubos na sindak, hindi niya mapigilang insultuhin ako. Wala siyang kakayahang magpakita ng respeto o pagsisisi. Marco, sabi sa kanya ni Lian, sa isang boses na hindi ko pa narinig mula sa kanya noon. Isang boses na puno ng lakas at determinasyon. Alam ko na ang lahat ngayon. Alam ko na ang tungkol sa sugal, sa mga utang, sa pagkakasangla. Alam kong ilang buwan mo na akong niloloko. Sinubukan niyang magkaila, ngunit pinutol siya nito. At alam kong tinangka mong patayin ang nanay mo. Isinigaw niya ang mga huling salita na nakuha ang atensyon ng buong restaurant. Lumingon sa amin ang mga kumakain, nagbubulungan. Napagtanto ni Marco na pinapanood siya at hininaan ang kanyang boses. Ngunit lalong naging halata ang kanyang desperasyon. Lian, pakiusap, pabulong niyang sabi.
Kaya nating ayusin to. Huwag kang makinig sa babaeng yan. Lagi niya tayong sinusubukang paghiwalayin. Laging naninisi, hindi kailanman inaako ang responsibilidad. Hindi, matatag na sagot ni Lian. Tapos na ang mga kasinungalingan. Tapos na ang manipulasyon. Proprotektahan ko ang ating mga anak. At ang ibig sabihin niyan ay ilalayo ko sila sa iyo. Tumayo siya mula sa mesa, kinuha ang kanyang bag at naglakad palabas. Ang mga abogado ko na ang makikipag-usap sa iyo. Naiwan si Marco doon, nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Nang makaalis si Lian, lumingon siya sa akin nang may galit na nagpaalala sa akin kung bakit ko napagdesisyunang wasakin siya. Kasalanan mo to, sabi niya sa nanggigigil na boses. Sinira mo ang pagsasama namin. Sinira mo ang pamilya ko. Wala akong sinira, sagot ko, nang may higit sa karaniwang kalmado. Inilabas ko lang ang katotohanan. Ang pagsasama ninyo ay nasira noong nagpasya kang maging isang sinungaling at isang magnanakaw. Ang pamilya mo ay nawasak noong nagpasya kang subukang patayin ang sarili mong ina. Tumayo ako at tiningnan siya ng diretso sa mata. At ito ay simula pa lang. Ang mga banta ni Marco ay sumunod sa akin hanggang sa kalye. Magsisisi ka, sigaw niya habang naglalakad ako palayo. Babayaran mo ang pagsira sa buhay ko. Pagsira sa buhay niya. Siya ang literal na sumubok na sirain ang buhay ko. At ngayon, nagrereklamo siya dahil ipinagtatanggol ko ang aking sarili. Ang kabalintunaan ay nakakasuka. Noong gabing iyon, tumawag si Stanley na may dalang balita. Elena, ang demanda ay naisampa na. Nagsimula nang tumawag ang media. Gusto nila ng mga panayam. Gusto nilang marinig ang panig mo. Ito mismo ang inaasahan ko. I-schedule mo ang mga panayam, Stanley, sabi ko. Panahon na para malaman ng mundo ang katotohanan. Ang unang panayam ay sa pinakapinapanood na news program sa bansa sa isang malaking TV network. Dumating ako sa studio na impeccably dressed na may kumpiyansa ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang kapangyarihan. Sinalubong ako ng journalist nang may pag-usisa at pakikiramay. Ginang Elena, sabi niya sa akin sa harap ng mga kamera, ikwento niyo po sa amin ang inyong istorya. Paano niyo po natuklasan na tinangka kayong lasunin ng sarili ninyong anak? At ikinuwento ko ang lahat, ang mga tsokolate, ang reaksyon ni Marco, ang pagkalason ng mga bata, ang kanyang malamig at kalkuladong pag-amin. Nagsalita ako ng mahinahon, walang drama, hinahayaan kong ang mga katotohanan ang magsalita para sa kanilang sarili. Ano po ang nararamdaman ng isang ina kapag natuklasan niyang gusto siyang patayin ng kanyang anak? Tanong sa akin ng journalist. Tumingin ako ng diretso sa kamera. Nakakaramdam siya ng kalayaan, sagot ko. Kalayaan mula sa isang ilusyon na pinanindigan niya sa loob ng 40 taon. Kalayaan na itigil ang pagprotekta sa isang taong hindi kailanman nagprotekta sa kanya. Ang panayam ay nag-viral. Sa loob lang ng ilang oras, ang aking kwento ay nasa lahat na ng social media. Ang mga komento ay overwhelming na sumusuporta sa akin. Daan-daang kababaihan ang nagsulat sa akin. Ikinukwento ang kanilang sariling mga karanasan sa mga anak na walang utang na loob, mga pamilyang toxic, mga pag-ibig na hindi nasuklian. Ngunit ang pinakakasiyasyang bahagi ay ang mga komento tungkol kay Marco. Ang kanyang mga katrabaho ay nagsimulang kilalanin siya bilang ang anak na tinangkang patayin ang kanyang ina. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagsimulang tingnan siya ng may paghamak. Ang kanyang mga kaibigan ay nagsimulang lumayo sa kanya. Ang iskandalo ay sumunod sa kanya saan man siya magpunta. Kapag pumupunta siya sa grocery, tinuturo siya ng mga tao at nagbubulungan. Kapag dumarating siya sa trabaho, iniiwasan siya ng kanyang mga kasamahan. Kapag lumalabas siya ng kanyang bahay, nararamdaman niya ang mapanghusgang tingin ng buong kapitbahayan. Ang dangal ng kanilang pamilya ay nawasak, ngunit alam kong ito ay simula pa lamang. Ang pampublikong kahihiyan ay kasiyasya, ngunit ang tunay na hustisya ay darating pa. Ang mga legal na proseso, ang pagkawala ng kanyang mga ari-arian, ang kumpletong pagkasira ng buhay na itinayo niya sa mga kasinungalingan at pagtataksil.
Minamaliit ni Marco ang babaeng pinalaki niya sa loob ng 40 taon. Akala niya, pwede niya lang akong itapon na parang isang basahan. Ngayon, natutuklasan niya na ginising niya ang isang halimaw na higit na mas makapangyarihan at walang awa kaysa sa kanya. Ang pangangaso ay opisyal nang nagsimula. At ako ay isang predator na naghintay ng 40 taon para ipakita ang aking mga kuko. Ang legal na proseso ay umusad na parang isang hindi mapigilang pagguho ng lupa. Sabay-sabay na isinampa ni Stanley ang lahat ng kaso. Attempted murder, family fraud, estafa, at isang civil lawsuit para sa emotional damages na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Isang Lunes ng umaga, nagising si Marco at natuklasan na ang kanyang buhay ay sumabog sa 1,000 piraso. Ang kanyang bank account ay agad na na-freeze. Ang kaunting ipon na natira sa kanya matapos ang kanyang mapilit na pagsusugal ay na-block habang iniimbestigahan ang pinagmulan ng mga pondo. Ang kanyang sahod ay nag-garnish para masiguro ang pagbabayad sa mga civil lawsuit. Sa isang iglap, wala siyang pera. Elena, masayang ulat sa akin ni Stanley. Ang anak mo ay bangkarota na. Hindi niya kayang magbayad para sa isang disenteng abogado. Kailangan niyang makontento sa isang public defender. Isang public defender laban sa pinakamahusay na law firm sa lungsod. Ang laban ay hindi pantay mula pa sa simula. Ngunit ang pinakamasarap panoorin ay ang pagguho ng kanyang mundong sosyal. Ang video ng aking panayam sa telebisyon ay nagdulot ng ganoong kalaking iskandalo kaya't sinimulan ng media na imbestigahan ng mas malalim ang buhay ni Marco. Hindi nagtagal, lumabas ang kanyang mga utang sa sugal, ang kanyang mga panloloko sa mga katrabaho, at ang kanyang sistematikong kasinungalingan. Tinawag siya ng kanyang boss para sa isang agarang pagpupulong. Marco, sabi nito, hindi kayang dalhin ng kumpanya ang pangalan nito na nauugnay sa iskandalong ito. Ikaw ay tanggal na, epektibo ka agad. 20 taon na nagtatrabaho sa iisang kumpanya. Nawala dahil sa isang iskandalong siya mismo ang gumawa. Ang mga loan shark naman na matagal nang nanggigipit sa kanya para sa kanyang mga utang sa sugal ay nakita ang balita at nagpa siyang pabilisin ang kanilang paniningil. Alam nilang kung hindi sila kikilos ng mabilis, hindi na sila makakabawi ng kahit $1. Nagsimula silang magpakita sa kanyang bahay, tumatawag sa lahat ng oras at lantarang nagbabanta sa kanya. At doon, ginawa ni Marco ang pinakaduwag na bagay. Isang gabi, habang nag-e-enjoy ako sa isang baso ng alak sa aking marangyang apartment, nakatanggap ako ng tawag mula kay Lian. Umiiyak siya. "Nay," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi, "may mga lalaking dumating sa bahay, mga armadong lalaki. Sabi nila, kung hindi raw magbabayad si Marco bukas, kukunin nila ang bahay at lahat ng nasa loob nito." Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo, hindi dahil sa takot para kay Marco, kundi para sa aking mga apo. "Nasaan si Marco?" tanong ko. "Nawawala po siya," sagot niya. Nang makita niya ang mga lalaking iyon, tumakbo siya palabas sa likod bahay. Iniwan niya akong mag-isa kasama ang mga bata para harapin ang mga kriminal na iyon. Duwag. Duwag hanggang sa huli. Kapag naging mahirap na ang sitwasyon, inabandona niya ang kanyang pamilya para iligtas ang sarili niyang balat. "Lian," matatag kong sabi sa kanya, "kunin mo ang mga bata at pumunta kayo sa bahay ng nanay mo ngayong gabi. Bukas ng umaga, aayusin natin ito." Dumating na ang oras para ipakita ang aking susunod na baraha. Kinabukasan ng umaga, dumating ako sa bahay ni Marco kasama si Stanley at 2 bodyguard na inarkila ko. Naroon na ang mga loan shark, sinusuri ang ari-arian, kinakalkula kung ano ang maaari nilang kunin para mabayaran ang utang. Nang makita nila akong dumating, isang eleganteng matandang babae na bumaba mula sa isang itim na kotse kasama ang mga abogado at bodyguard. Lumapit sila nang may pag-usisa. "Mrs., sabi sa akin ng leader ng grupo, isang malaking lalaki na may mga peklat sa kamay. "Kaano-ano po kayo ni Marco?" "Ako ang ina niya," sagot ko sa parehong kalmadong boses na gagamitin ko para pag-usapan ang panahon.
At mayroon akong isang alok. Inilabas ko ang isang pirmadong tseke mula sa aking pitaka. Isang manager's check. Ito ang eksaktong halaga na utang sa inyo ng anak ko, sabi ko sa kanila. 3 milyong piso, kunin ninyo ito at kalimutan ninyo siya magpakailanman. Tiningnan ng mga lalaki ang tseke nang may pagtataka. Hindi nila inaasahan na isang eleganteng babae ang magpapakita na may dalang 3 milyong piso. Bakit nyo ito gagawin para sa kanya? Tanong ng leader. Hindi ko ito ginagawa para sa kanya, sagot ko. Ginagawa ko ito para sa aking manugang at sa aking mga apo. Wala silang kasalanan na mamuhay kasama ng isang sugarol. Kinuha ng lalaki ang tseke, sinuri itong mabuti, at sa wakas ay tumango. Deal, ang anak nyo ay wala ng utang sa amin. Nang umalis sila, lumabas si Lian mula sa bahay na may luha sa kanyang mga mata. Nay, hindi ko po matatanggap na bayaran niyo ang mga utang ni Marco. Hindi ko binabayaran ang mga utang niya para sa kanya, paliwanag ko. Binabayaran ko ito para sa inyo at hindi ito libre. Iniabot ko sa kanya ang isang dokumento na inihanda ni Stanley. Isa itong property transfer, paliwanag ko. Ang bahay na ito ay nakapangalan na sa iyo. Wala nang legal na karapatan si Marco dito. At isa pa, iniabot ko ang isa pang papel. At ito ay isang loan agreement. May utang ka sa akin na 3 milyong piso. Ngunit maaari mo itong bayaran sa maliliit na installment sa susunod na 20 taon. Ito ay isang perpektong kasunduan. Protektado si Lian. Ang mga bata ay may ligtas na tahanan. At si Marco ay nawalan ng kanyang huling yaman. Kapag sa wakas ay nagpakita siya, matutuklasan niyang wala na siyang pag-aari kahit ano. Nang hapong iyon, sa wakas ay naglakas loob si Marco na tawagan ako. Ang kanyang boses ay desperado basag. Ma, pakiusap niya. Kailangan ko ng tulong mo. Papatayin ako ng mga loan shark kung hindi ako makakabayad. Kailangan ko ng pera. Kailangan mo akong patawarin. Kailangan... Marco, malamig kong pinutol. Nabayaran ko na ang mga utang mo. Narinig ko ang kanyang buntong hininga ng ginhawa sa kabilang linya. Salamat, Ma. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Pero hindi ko ginawa iyon para sa iyo, pagpapatuloy ko. Ginawa ko iyon para kay Lian at sa mga bata at wala ka ng bahay. Inilipat ko na ito sa pangalan ng asawa mo. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Ano? Sa wakas ay pabulong niyang sabi. Ang bahay ay hindi na sa iyo. Ang asawa mo ang may utang sa akin, hindi ikaw. Wala ka ng kinalaman sa ari-ariyang iyon. Naging mabilis ang kanyang paghinga. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw niya. Bahay ko yan, ako ang bumili niyan. Binili mo gamit ang perang ninakaw? Sagot ko. At ngayon, bumalik na ito sa mga lehitimong kamay. Protektado na si Lian at ang mga bata. Ikaw ay mag-isa na. Ibinaba ko ang telepono nang hindi hinihintay ang kanyang sagot. Walang tirahan, walang trabaho, walang pera. Napilitan si Marco na manuluyan sa mga mura at sira-sirang motel. Ngunit maging iyon ay naging hindi na rin matagalan nang simulan siyang sundan ng media. Patuloy siyang ginugulo ng mga reporter, tinatanong tungkol sa tangkang pagpatay, sa kanyang mga utang, sa kanyang adiksyon sa sugal. Isang gabi, desperado at napahiya, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na itinuturing niyang matalino. Ngunit naging huling pako sa kanyang pagkawasak. Gumawa siya ng isang social media profile at nagsimulang mag-live streaming. Sinusubukang sabihin ang kanyang panig ng kwento. Baliw ang nanay ko, sabi niya sa harap ng kanyang phone camera mula sa isang maruming silid ng motel. Ginagawa niya lang ang lahat ng ito dahil gusto niya ng atensyon. Hindi ko kailanman sinubukang lasunin ang sinuman. Ang mga tsokolate ay normal. Minamanipula niya ang buong pamilya ko laban sa akin. Ngunit ang internet ay hindi nagpapatawad. Sinimulan siyang bombardeyuhin ng mga user ng mga tiyak na tanong na hindi niya masagot. Bakit may arsenic sa mga tsokolate? Tanong nila. Bakit nalason ang mga anak mo? Giit nila. Nasaan ang pruweba na nagsisinungaling ang nanay mo? Nag-viral ang kanyang broadcast, ngunit hindi sa paraang inaasahan niya. Nag-viral ito bilang isang halimbawa ng pathological narcissism. Bilang live na pag-amin ng isang taong hindi kayang tanggapin ang responsibilidad sa kanyang mga aksyon.
Ang mga komento ay brutal. Walang awa. Talagang iniisip ng lalaking ito na mga tanga tayo, sulat ng isa. Ang sarili niyang asawa ang naguulat sa kanya at sinasabi niyang kasinungalingan lahat, dagdag ng isa pa. Typical na psychopath, laging naninisi ng iba, komento ng pangatlo. Ngunit ang talagang nagtakda ng kanyang kapalaran ay nang may nagtanong sa kanya ng direkta. Kung inosente ka, bakit hindi mo kasuhan ang nanay mo para sa paninirang puri? Natigilan si Marco. Hindi niya ako maaaring kasuhan dahil alam niyang nasa akin ang lahat ng ebidensya. Ang kanyang katahimikan sa tanong na iyon ay binigyang kahulugan ng lahat bilang isang pag-amin ng pagkakasala. Sinira niya ang kanyang sariling reputasyon ng lubusan at sa publiko na wala ng atrasan. Siya ay naging pambansang kontrabida, ang simbolo ng kawalan ng utang na loob ng isang anak. Ang paglilitis sa korte ay mabilis na. Ang broadcast ni Marco ay nagsilbing kanyang hindi opisyal na pag-amin. Ang ebidensya laban sa kanya ay hindi matitinag. Ang mga audio recording kung saan inaamin niya ang kanyang plano. Ang mga testimonya ng mga doktor na gumamot sa mga bata. Ang testimonya ni Lian na ikinuwento ang kanyang pagkasindak nang malaman niyang ipinamigay ko ang mga tsokolate. Ang kanyang public defender ay ginawa ang kanyang makakaya. Ngunit para siyang isang mangingisda na sinusubukang pigilan ang isang tsunami gamit ang isang maliit na lambat. Nag-deliberate ang hurado sa loob lamang ng 2 oras. Ang hatol, guilty sa kasong attempted first-degree murder. Guilty sa paglalagay sa panganib sa buhay ng mga menor de edad. Guilty sa estafa at fraud. Ang sentensya, 12 taon sa bilangguan na walang posibilidad ng parol bago pagsilbihan ang 8 taon. Nang marinig ko ang hatol, hindi ako nakaramdam ng pagtatagumpay. Nakaramdam ako ng kapayapaan. Hustisya. Ang legal na kumpirmasyon ng kung ano ang alam ko na. Tiningnan ako ni Marco mula sa kinatatayuan niya habang pinopusasan siya. Ang kanyang mga mata ay wala ng yabang. Tanging desperasyon at awa sa sarili. "Ma!" sigaw niya habang inilalabas siya. "Nanay mo pa rin ako. Hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito." Ngunit nanatili akong hindi gumagalaw, payapa, pinapanood siyang lumayo patungo sa kanyang hindi maiiwasang tadhana. Mabilis na naayos ang mga kasong sibil pagkatapos ng criminal conviction. Nanalo ako sa demanda para sa emotional damages. Nakuha ni Lian ang diborsyo at ang buong kustudiya sa mga bata. Nawala kay Marco ang lahat ng kanyang mga karapatan bilang magulang. Ang aking mga apo, sa wakas ay legal ng protektado mula sa nakalalasong impluensya ng kanilang ama. Ang anak na nagtangkang pumatay sa akin para sa pera, ngayon ay wala ng kahit isang sentimo. Ang lalaking humamak sa aking pagmamahal, ngayon ay nagmamakaawa para sa aking kapatawaran. Ang manipulator ay nailantad at itinakwil ng lahat. At ako, ang biktimang gumugol ng 40 taon sa katahimikan, ay sa wakas ay natagpuan na ang aking boses. Ang mga sumunod na buwan at taon ay nang lubos na pagbabago. Habang si Marco ay lalong lumulubog sa kanyang sariling pagdurusa sa bilangguan, ako naman ay namukadkad na hindi kailanman nangyari sa aking buhay. Ang luxury apartment ay naging aking santuwaryo, ang aking bagong opisina. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Ang aking karanasan, ang sakit na pinagdaanan ko, ay kailangang magkaroon ng mas malaking kahulugan. Kaya't itinatag ko ang The Elena Foundation, isang pundasyon para tulungan ang mga nakatatandang kababaihan na biktima ng pang-aabuso ng pamilya. Gamit ang perang gustong nakawin sa akin ni Marco, nagtayo ako ng isang legacy ng pag-asa. Nagtayo kami ng mga pansamantalang tirahan. Nagbigay kami ng libreng legal na tulong. Nagsagawa kami ng mga seminar para turuan ang mga kababaihan sa kanilang mga karapatan. Ang aking personal na kwento ng kaligtasan ay naging isang tanglaw ng pag-asa para sa ibang kababaihan. Ang tangkang pagpatay na naglalayong patahimikin ako magpakailanman ay nauwi sa pagpapalakas ng aking boses na higit pa sa aking inaakala. Ang hustisya ay naisakatuparan na, ngunit ang tunay na tagumpay
ay personal. Nabawi ko ang aking dignidad, ang aking autonomiya, ang aking karapatang mabuhay ng walang takot o manipulasyon. Maraming taon na ang lumipas. Ang aking mga apo ay mga binata't dalaga na. Si Lian ay naging isang mahalagang bahagi ng aking buhay at ng pundasyon. At si Marco, nanatili siya sa bilangguan, isang malungkot na paalala ng isang buhay na nasayang dahil sa kasakiman. Isang araw, nakatanggap ako ng sulat mula sa bilangguan, mula sa kanya. Binuksan ko ito ng may kalmadong puso. Puno ito ng mga salita ng pagsisisi, mga pangako ng pagbabago. Ngunit sa pagitan ng mga linya, nababasa ko pa rin ang parehong pattern, ang banayad na manipulasyon, ang pagsubok na pukawin ng awa. Hindi ako sumagot. Natutunan ko na ang aking paggaling ay hindi nakasalalay sa pagpapatawad sa taong nagtangkang pumatay sa akin. Ang aking paggaling ay nakasalalay sa buhay na itinayo ko mula sa mga abo ng kanyang pagtataksil. Ang pinakamahusay na paghihiganti ay naging ang pamumuhay ng buo, ng walang takot, ng walang pagkakasala, ng walang anino ng manipulasyon na nagpapadilim sa aking mga araw. Ang kwento ko ay nagsimula bilang isang trahedya. Ngunit sa huli, ito ay naging isang kwento ng muling pagsilang, isang kwento ng pagtuklas, at isang kwento ng layunin. Dahil pinili kong hindi manatili sa papel ng biktima, kundi gawing kapangyarihan ng aking sakit para tulungan ng iba. At iyon ang aking tunay na tagumpay, hinatulan si Marco ng 12 taon sa bilangguan. Nang marinig ko ang hatol ng hukom, wala akong naramdamang galak, hindi ako nagsaya, hindi ako nagdiwang. Ang naramdaman ko sa kaibuturan ng aking puso ay isang malalim na kapayapaan. Sa wakas, naisakatuparan na ang hustisya. Sa mga unang buwan pagkatapos ng paglilitis, inasahan kong makakaramdam ako ng isang malaking kawalan. Ngunit ang tanging naramdaman ko ay espasyo. Isang malawak na espasyo sa aking buhay na dati ay puno ng sakit, pag-aalala at pagtataksil. At naisip ko, ano ang gagawin ko sa espasyong ito? Tiningnan ko ang aking yaman. Ang perang naging dahilan ng kasakiman ng aking anak. Ang perang muntik nang maging dahilan ng aking kamatayan. Pwede ko itong gastusin sa luho. Pwede akong maglakbay sa buong mundo. Ngunit alam kong hindi iyon magbibigay sa akin ng tunay na kaligayahan. Ang sakit na aking dinanas ay hindi dapat masayang. At doon, isinilang ang The Elena Foundation. Ginamit ko ang perang gustong nakawin sa akin ni Marco para magtayo ng isang kanlungan. Isang pundasyon para sa mga nakatatandang babae na inabuso, pinabayaan at itinuring na pabigat ng kanilang sariling mga pamilya. Ang aking kwento ay naging kanilang kwento at ang aking lakas ay naging kanilang lakas. Lumipas ang mga taon. Ang pundasyon ay lumago. Ang aking mga apo ay naging mabubuting binata at dalaga. At ako ay mas naging buo kaysa kailanman. Isang umaga, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa bilangguan. Si Marco ay pumanaw na. At ang sanhi ng kanyang pagkamatay, atake sa puso. Ang kamatayang binalak niya para sa akin ay siyang kumuha sa kanya sa huli. Umiyak ba ako? Hindi. Nagalak ba ako? Hindi rin. Naramdaman ko na ang isang napakahaba at napakasakit na libro ay sa wakas ay umabot na sa huling pahina. Sarado na. Doon ko tuluyang naintindihan. Ang pinakaperpektong paghihiganti ay hindi pala ang pagkasira ng iyong kaaway, kundi ang muling pagbuo ng iyong sarili, ang pagkuha sa mga piraso ng iyong winasak na buhay, at pagbuo nito sa isang bagay na mas maganda at mas matibay kaysa dati. Gusto ni Marco na kunin ang aking mana, ngunit sa huli, nagawa kong mag-iwan ng isang mas mahalagang pamana. Ang tunay kong pamana ay hindi ang pera sa bangko, kundi ang bawat babaeng natulungan naming makatayo muli, ang bawat lola na muling nahanap ang kanyang dangal, at ang bawat kwento ng pag-asa na isinilang mula sa aking sakit. Ang aking kwento ay nagsimula sa isang kahon ng tsokolate na may lason, ngunit nagtatapos ito sa isang buhay na puno ng layunin at kapayapaan. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakikita sa kung paano ka gumanti,
kundi sa kung paano ka muling bumangon.